Sa hapagkainan ay kumain kami ng tahimik. Mismong kubyertos lang ang narinig ni Bianca. Nakayuko ako habang nilalaro ko ang kutsara ako sa pinggan. Nawalan ako ng ganang kumain. Samantalang kanina sumasakit ang tiyan ko sa gutom. Pero nung nakasabay ko si Daniel kumain, ewan ko, sobrang awkward ng paligid kapag nandyan siya. Hindi ko kaya siyang tingnan sa mata. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumayo at diretsong umakyat sa hagdan. Pumasok ako agad sa kwarto ko at humiga sa kama. Natitig lang ako sa labas ng bintana. Sobrang nakakainip dito. Wala akong magawa. Hindi tulad nung may trabaho pa ako. Ganitong oras nasa kumpanya na ako at uuwi na akong nasa 10 PM ng gabi. Pero ngayon wala akong magawa buong araw. Nakakulong ako sa malaking mansyon na to. Napabaling ako nang may kumatok. Nakita kong pumasok si Manang na nakangiti. Bakit po? Nandyan ang mami ni Daniel. Baba ka muna daw, Bianca. Bumangon ako sa pagkakahiga ko at lumapit kay Manang. Hindi ko mapigilang yumakap dito. Ramdam kong gulat ito sa biglang pagyakap ko, kaya mas lalong humigpit ang yakap ko sa matanda. Uminit ang sulok ng mga mata ko at napapikit ng marahan itong hinaplos ang buhok ko. Ang sarap sa pakiramdam, yung parang isang yakap ng ina. Hindi ko man naranasan yakapin ng aking ina, ay parang nararamdaman ko ngayon ang yakap niya sa pamamagitan ni Manang. Ang sarap sa pakiramdam ang yakap ng ina. Safe na safe ka sa yakap niya. Sana naranasan ko rin ito. Kahit kay daddy lang. Pero kahit lapit ng konti ni daddy sa akin hindi nagawa. Yakap pa kaya? Wika ko sa sarili. Manang, pwede ko po ba kayong tawaging nanay? Marahan itong tumango sa akin at napangiti naman ako. Oo naman. Kahit hindi ko naranasan ang naging ina ay gagawin ko ang lahat kung paano ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ng isang ina. Tumulo ang luha ko sa muka. Salamat, nanay. Para akong batang ngayon lang natutong magsalita. Na yung importanteng letra ay ngayon ko lang nasambit. Na ngayon ko lang nalaman kung paano. Naiiyak naman si Manang. Nanay pala. Baba muna tayo, anak. Ang sarap palang pakinggan na may tumatawag sa iyong anak. Ganito palang pakiramdam na may ina. Pinunasan ni nanay ang mukha ko at inayos ko naman ang magulo kong buhok. Nakaakbay ako kay nanay pababa ng hagdan. Bakit po pala nandito ang mami ni Daniel, nay? Tanong ko dito. Hindi ko alam, nak. Nagulat nga rin ako eh. Hindi pa naman kami nakapaglinis. Pero mukhang kayo ang sadya ni ma'am. Sagot nito sa akin. Kami? Ako at si Daniel? Bakit kaya? Kinakabahan akong bumaba sa hagdan. Nakita kong nag-uusap na sila Daniel at ang mami niya. Agad akong binigyan ng matamis na ngiti nito at tumayo para lapitan ako. Niyakap ako nito at hinalikan ng kaliwang pisngi ko. How are you, Bianca? May ngiti nitong tanong sa akin. I'm fine, ma'am. Nahihiya ko pang sagot. Ma'am? Call me mommy, dear. You're my son's soon-to-be wife, my soon-to-be daughter-in-law, and of course, you soon-to-be mother of my grandchildrens. Masiglang saad ng ginang sa amin, na mulang magkabilang pisngi ko sa saad ni Ma'am Bettina. Mom, stop it! Baka sa boses ni Daniel na hindi gusto sa sinabi ng mami niya. Oo nga naman, bakit niya gugustuhin na maging asawa niya ako at maging ina ng magiging anak namin? Umiiling ako sa saad ng isip ko. Ano ba tong pumapasok sa isip ko? Nahihibang na ata ako? Pareho kaming ayaw ang agreement na to, kaya dapat ganun din ang mararamdaman ko. Pero bakit? Umiiling ako at pumikit at pinilit na alisin ang nasa isip ko. Upo muna tayo, dear. May kaunting pag-uusapan lang tayo. Umupo siya sa sopa at tumabi naman ang mami ni Daniel sa akin. Ano ba kasing sasabihin niyo, ma'am? Tanong agad ni Daniel sa ina. Isinandal niya ang ulo sa sofa at umupo ng parang hari, habang ang mga mata niya ay nasa TV lang, nanunood. Parang naiinip pa siyang magtanong sa mami niya. Umiwas ako ng tingin, nang tignan niya ako. I have a little favor for you, dear. I hope it's okay with you to be with my son on a vacation. Vacation? Yes, dear. 3 days lang naman kayo doon. Ayaw kasi ng anak ko ng pahinga sa trabaho. Kaya I plan a vacation. Kayo sanang dalawa, if it's okay with you. Nahihiya akong umiwas kay Ma'am Bettina. Ang hirap namang tumanggi dito. Vacation?
Maganda sana yun. Kaso parang kinakabahan ako kapag kasama ko si Daniel sa bakasyon na to. Parang may masamang mangyayari. Ma'am, sabi ko naman na hindi ko kailangan ng bakasyon. Okay naman po ako. Saad niya habang nakatitig pa rin ang mga mata nito sa TV. Mabuti pa nga yan. Kahit gustong gusto ko nang lumabas sa malaking mansyon na to. Pero kung makakasama pa rin kita, wag na lang. Just for 3 days, anak. Isipin niyo na lang na this is the time for both of you to know each other. Make yourselves comfortable. This vacation is perfect for both of you. Right, dear? Baling nito sa akin. Napalunok ako't dahan-dahan na sumang-ayon. Nahihiya naman akong umiti sa ginang. Nakakahiya naman na tumanggi. Lalo kapag nakikita mo itong nakangiti sa harap mo. Ang ngiting mahihiya ka ng tanggihan. Binigyan namin kayo ng 6 na buwan para makilalang isa't isa. Then after that, you'll decide if you continue the agreement. Na ang dapat naman talaga ay kasal na kayo. Pero ayaw naman naming matali lang kayo sa isa't isa na walang nararamdaman. You both single, kaya hindi imposible na magustuhan yung isa't isa. I hope after ng 6 na buwan, malalaman na namin na magpapakasal na kayo. Nakagustuhan nyo yun, na mahal na ninyong isa't isa. Natagpuan ko ang sarili kong napatingin sa gawin ni Daniel, pero nagulat akong nakatitig din pala ito sa akin. Umiwas ako muli sa mga tingin niya. Hindi ko kayang sabayan ang titig niya sa akin. Naiilang ako. Well, if hindi kayo pumayag, pipilitin ko pa rin kayo magbakasyon. Na-ready na ang mga gamit na dadalhin nyo. At nasa rooftop na ang helicopter na sasakyan nyo. Nanlaki ang mga mata ko sa saad ng ginang. Ano? Naka-ready na ang gamit na dadalhin namin? Napabaling ako sa gawi sa hagdan ng pababa si Manang at 2 katulong na may dalang 2 maliit na maleta. Nagtatanong akong tumingin kay Daniel, pero umiwas lang ito ng tingin na para bang pinapahiwatig nitong wala na kaming magagawa pa kundi ang sumunod. Tumayo na kayo, pupunta na tayo sa rooftop. Wala akong nagawa kundi tumayo at sumunod kay Ma'am Bettina. Sumakay sila sa elevator. Ngayon ko lang napansin na may elevator pala sa mansyon na to. Ano pa bang ikagugulat ko? Mayaman sila eh. Naging magulong buhok ko dahil sa hangin na galing sa helicopter. Kinuha ng isang lalaki ang mga gamit namin at pinasok sa helicopter. Lumakad naman si Daniel palapit sa helicopter at sumakay na, habang ako nandito pa rin. Tingin ko kapag sumakay ako dyan parang mahuhulog ata ako. First time ko to kaya may halong kaba at excitement ang nararamdaman ko ngayon. Sige na dear, enjoy kayo sa vacation nyo. Sumagot lang ako at ngumiti sa ginang. Nasulyapan ko si Nanay Sally. Binigyan niya naman ako ng matamis na ngiti. Humugot ako ng malalim na hininga bago simulang maglakad. Ingat kayo, dear. Enjoy! Huling saad ni Ma'am Bettina bago ako makapasok sa loob ng helicopter. Tumingin ako sa labas ng bintana at kumaway naman si Ma'am Bettina at Nanay Sally sa amin. Napatingin naman ako sa katabi ko. May kinuha ito at sinuot sa akin. I think headphone ata to. Inayos niya ng mabuti ang buhok ko bago niya nilagay ito sa akin. Habang ako nahihiya at nagkarera naman ang pagtibok ng puso ko. Dahil siguro sa kaba. First time? Biglang tanong ni Daniel sa akin. Nahihiya naman akong tumango dito. Marahan itong tumango sa akin. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Pilit kong kinakalmang sarili ng ramdam kong umaangat na kami. Halos nanigas ang buong katawan ko at tumigil ang paghinga ko. Nagulat ako nang maramdaman ng mainit na bagay na humawak sa kamay ko. Mabagal ang tingin ko sa mga kamay ko para tingnan kung ano ito. Mahigpit ang hawak ni Daniel sa kamay ko. Umayos ito ng upo at lumapit sa akin. Inakbayan niya ako at pinasandal ang ulo ko sa balikat niya. Halos pigil ako ng hininga sa ginawa niya. Sleep, gigisingin kita kapag nakarating na tayo. Bulong na saad niya sa akin. Lumakas ang pagtibok ng puso ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil tingin ko parang sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Parang naririnig na ito ni Daniel. Nalanghap ko naman ang pabango niyang gamit. Ang pabango na kumakalma sa akin. Napapikit ako habang hindi mapigilang mapangiti. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Babe, wake up. Mahinang bulong ni Daniel sa akin. Mas lalo akong yumakap sa binata. We're here, Bianca. Nagsalubong ang 2 kilay ko sa narinig. Ano? Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Nanigas ako at gulat ako sa naging posisyon namin ngayon. Nakayakap pa talaga ako. Namumulat nahihiya akong kumalas ng yakap at umupo ng maayos. Napatingin ako sa labas ng bintana.
Sabay nanlaki ang mga mata ko na isang clear blue sea ang sumalubong sa akin. Wow! Mahinang sambit ko sa sarili. Bumukas ang pinto at inilahad naman ni Daniel ang kamay para alalayan ako. Tumuon ang tingin ko sa mga kamay ng binata. Walang alinlangan ko itong tinanggap at muli kong tinuon ang tingin sa dagat. Ang ganda dito. Napapikit ako habang dinadama ang dumadamping hangin sa buong katawan ko. Pumasok kami sa isang bahay. Sakto lang ang laki. Nilibot ng mga mata ko ang buong paligid ng bahay. May mga iba't ibang uri ng shells ang ginamit nila parang kortina sa bintana. Maaliwalas ang buong paligid. Let's go to our room, Bianca. Our room? Napabaling naman ako sa binata. Our room? Ibig mong sabihin sa iisang kwarto lang tayo? Gulat kong saad sa kanya. Hindi na ito sumagot at umakyat sa taas habang dala ang dalawang maleta. Habang ako dito hindi mapakali dahil iisa kami ng kwarto. Pilit kong kinalma ang sarili at nag-iisip ng paraan. Wala na bang isa pang kwarto dito? Meron pa naman siguro. Nagmadali akong sundan si Daniel sa taas. Pumasok ako sa kwartong bukas ang pinto. Naabutan ko siyang may hinahanap sa maleta niya. Hindi na tayo pwedeng magsama sa isang kwarto, Daniel. Hindi talaga. Di dun ka sa labas. I blinked many times dahil sa hindi makapaniwala sa sagot niya. At kung naghahanap ka ng isa pang kwarto dito, papagudin mo lang ang sarili mo. Isang kwarto lang ang mayroon dito. Saad nito bago ako iniwang nakatulala. Nang mga sandaling yun ay mag-isang nakatulala si Bianca sa karagatan habang hawak ang isang bote ng alak. Inaalala ang mga nakalipas na pangyayari sa buhay niya. Lalo na ang araw na dapat ay special sa kanya. Hey, tama na yan. Mapupungay akong napatingin sa gawin ng tinig na narinig ko kay Daniel. Why are you drinking? Tanong nito sa akin. Napangiti ako ng mapait at napatawa ng mahina. Wala lang. Walang ganang sagot ko sa kanya. Medyo lasing na ako dahil ng alak na iniinom ko. Hindi ka maglalasing sa dahilan ng wala lang. You can tell me. Naramdaman ko itong umupo sa tabi ko at sinalina ng baso ko't ininom niya iyon. Bago bumaling sa akin, napangiti ako. Masaya lang ako. Masaya? May masaya bang nagiinom? Kakaiba ka rin, alam mo yon? Saad ni Daniel at narinig ko naman ang mahinang tawa niya. Bakit? Bawal bang magsaya sa birthday ko? Tanong ko dito, sabay salin sa baso at diretsong ininom. Magsasalin sana ako ulit nang bigla niyang pinigilan ng kamay ko. What? It's your birthday today? Napatingin ako sa gawin niya. Kita kong gulat sa mukha ni Daniel. Tumangu-tangu ako sa sarili bago yumuko. You know what? I hate birthday parties. My birthday. It's so unfair. Napangiti ako ng mapait. Sinong kasama mo kapag birthday mo? Tanong ko sa binata. My family and friends. Why? Mas lalong napangiti ako ng mapait sa sagot niya. Namuo ang luha ko sa mga mata. Bakit ang unfair? Sila kasama ang pamilya at kaibigan. And me, I have one thing to wish for. That my dad attend my birthday. Just for once. Pero hanggang nag-25 ako, walang dad na nagpakita sa birthday ko. Tumulo ang luha ko sa muka. I wish I have that too. Now I'm 25 years old. But my dad never attended my birthday party or just greeted me. Did I ask myself why? Is there something wrong with me? Kaya simula nung nag-10 years old ako, kinalimutan ko na ang birthday ko. Every birthday came, I just treat it like a normal day or sometimes the worst day. Hinayaan ko lang ang sarili ng magsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko mapigilan ang sariling sabihin sa kanyang sama ng loob ko. Siguro dahil tingin ko'y makikinig talaga siya. Ano kaya ang pakiramdam ng babatiin ka ng daddy mo sa birthday mo? Ano kaya ang pakiramdam na nandoon siya para masamahan ka, para mag-celebrate ng birthday mo? Ano kaya ang pakiramdam ng binigyan ka ng regalo? O kaya kakantahan ka niya ng happy birthday? Hindi ko alam. Pareho kaming tahimik at nagsilbing ingay lang ang hampas ng alon ng dagat. Nararamdaman ko na lang ang sunod-sunod niyang pag-inom ng alak. Narinig ko siyang tumikhim. Let's celebrate your birthday tomorrow. From now on, your birthday is June 27, not 26. Let's make happy memories at your birthday tomorrow. Bumaling ako sa gawin ni Daniel. Nagsalubong ang mga mata namin at nagkatitigan. I saw his eyes sincere about what he said to me. Dahil siguro sa epekto ng alak ay tumango ako sa plano niya. Nakita ko ang pagngiti niya sa akin. So let's sleep?
Tangulang ang sagot ko sa binata at inalalayan naman niya akong tumayo at umakyat sa taas hanggang sa umabot kami sa kwarto namin. Marahan niya akong inihiga sa kama. Mga ilang saglit ay naramdaman ko ang paghiga niya sa tabi ko. Hindi ko alam sa sarili at kusa akong lumapit sa kanya at yumakap. Hanggang sa dahan-dahan na akong nakatulog sa bisig niya. Nagising si Bianca sa liwanag ng araw. Nakaramdam siya ng pagsakit ng ulo. Napangiwi ako at napabangon habang hawak ang ulo ko. Marahan kong binuksan ang mga mata ko at inilibot ko ang tingin sa buong kwarto. Napatingin ako sa labas. Ang taas na ng araw. Medyo nakabukas ang glass door, kaya ramdam na ramdam ko ang sarap ng simoy ng hangin. Napasuklay ako sa sariling buhok, gamit ang kamay ko, at napasapo sa noo. Walang ganang tumayo at dumiretso sa shower room. Sinuot ko ang oversized black t-shirt, paired with white shorts, pero nakasuot na ako ng black one piece dahil napag-isipan kong mag-swimming pagkatapos kong kumain. Hindi kami pinapunta dito para magmukmok. Bumaba ako ng hagdanan habang itinatali ang buhok ko, pero napatigil ako. Nakita kong nakangiting binata na may dalang isang cake na may strawberries na nakadesign sa gilid ng cake, and chocolate flavor is my favorite. At may candles, nakasindi na ang mga ito. Marahang bumaba ang mga kamay ko sa pagkakatali ng buhok ko at naiilang na umiwas sa kanya. Anong meron? Nauutal ko pang tanong sa kanya. He gave me smile habang hindi maputol ang tingin sa akin. It's your birthday today. You remember last night? Seryoso ka talaga doon? Binigyan niya lang ako ng ngiti at siya na ang kusang lumapit sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kong kabahan at sobrang lakas ng tibok ng puso ko at sobrang saya. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Close your eyes and make a wish. At sumunod naman ako sa sinabi ni Daniel. May ngiti sa labi akong napapikit. And blow the candle. Dagdag pa niya. Lord, thank you for giving me a man like this. And Lord, please, help me to answer kung anong ibig sabihin ng nararamdaman ko ngayon. Marahan kong hinipan ng candle. Sabay bukas sa mga mata ko. Sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ni Daniel. I can't stop myself from staring at him. From his eyes, eyebrow, nose, and his lips. At ang magulo niyang maitim na buhok at ang perpektong maputing ngipin. He's so handsome. Kahit nung una naming pagkikita sa resto bar, lalo na ang mga mata niya. Umiwas ako ng tingin sa kanya at umikot ang tingin ko sa buong paligid. Tumigil ang tingin ko sa isang mesa na may isang bouquet ng mga flowers. Sunflowers are my favorite flower. Nagsimulang kumunot ang noo ko. Parang sobrang aksidente naman na yan ang nabili niyang bulaklak. At sa cake, lumapit ako sa mesa para tingnan ang mga nakahandang pagkain. At lahat ng nandoon ay puro paborito ko. Mabilis akong tumingin sa binata. I ask your ate. Nakita ko naman ng mamulang pisngi niya. You cook all of this? Tanong ko dito. Dahil lahat ng nandyan ay paborito ko. Kung siyang nagluto, baka matulad lang din yung minsan niya akong dinalhan ng pagkain. Tapos ang alat pa ng itlog. Ano kaya ang maging lasa ng lahat ng paborito kong pagkain kapag siyang nagluto? Ani ko sa sarili. No, of course not. I order all of that food. Baka kapag akong nagluto, baka sumama lang ang tiyan mo. Tumangu-tangu ako habang bumalik ang tingin ko sa pagkain. Natatakam tuloy akong kumain. Nararamdaman ko ang paglapit sa direksyon ko ni Daniel. Nilapag niya ang cake sa gilid ng mesa at naramdaman ko naman ang pagpunta niya sa likod ko. Nanigas ang buo kong katawan sa paglapit niya sa akin. Halos nagpigil ako ng hininga. Napapikit ang mga mata ko nang mararamdaman ko ang labi niyang malapit sa tenga ko. Happy birthday, babe. He whispered. Babe? Napatigil ako nang mararamdaman ko ang malamig na bagay sa leeg ko. Napayuko ako nang tingnan ko kung anong bagay yon. Nanlaking mata ko nang nakitang isang heart-shaped na diamond ang design ng necklace. Ang ganda. Lalo na ang heart-shaped diamond. Ano to? Nauutal kong tanong sa kanya na may halong kaba. Necklace. Wika niyang sagot at umalis sa likod ko. Alam ko, Daniel. Pero bakit mo ako binigyan ng ganito? Alam kong sobrang mahal to. Hindi ko to matatanggap. Kahit maganda to, nakakahiya naman. Sa diamond pa lang alam ko ng mahal to. It's a birthday gift. Accept it, Bianca. Let's eat? Naiilang na napatingin sa binata. Ngumiti ito at inalalayan akong umupo sa chair. Nahihiya akong tumingin sa gawin niya. At parang ayaw nang bumukas ang mga bibig ko. Kahit may gusto pang itanong. Ang pagtawag niya sa akin ng babe.
Nawala ang itatanong ko nang siya mismong naglagay sa pinggan ko ng lahat ng paborito kong pagkain. Naalarma naman ako sa biglang paglakas ng tibok ng puso ko. Bakit ba ako kinakabahan? Umiiling na lang ako at nagsimulang kumain. May bahagi ng puso ko ang masaya ng sandaling yon. Saan ka pupunta, Bianca? Napakagat ako ng ibabang labi ko habang nakatalikod sa gawin ni Daniel. Magsiswimming, sagot ko sa kanya. Gabi na, Bianca. Bukas mo na lang gawin yan. Humarap ako sa kanya habang nakanguso ako. Tinaasan niya ako ng kilay. Napangisi ako nang may pumasok na ideya sa utak ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kama habang siya'y nakahiga. Lumapit ako sa mukha niya at inilapit ang labi ko sa pisngi niya, sa ilong, sa noo, bago dinampian ang halikang labi ng binata. Bago mabilis na umalis sa kama at lumabas sa kwarto, bago na isaradong pinto ay narinig kong malakas niyang tawag sa pangalan ko. Bianca! Natauhan naman ako bigla sa nagawa ko. My God! Paano ko yun nagawa? God, Bianca, umayos ka. Ngunit binaliwala ko na lang ang nangyari kanina at nagmamadaling tinanggal ang suot na damit. Nang palapit na siya sa dagat ay sumisid roon. Ngunit nang umahon na siya sa tubig ay may bisig na yumakap sa likod niya. Don't do that again, Bianca. Dahil sa susunod baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko na may maganap ulit sa atin. Bulong nitong saad sa akin. Ano kaya ang magaganap sa pagsasama ni Daniel at Bianca sa bakasyon nilang yon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.